Sige, kaya ngayon nais kong ibahagi ang biyaya sa pamamagitan ng isang mensahe na pinamagatang ang simula ng muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem. Bago tayo magsimula, sa tingin ko may isang tala muna tayong kailangang gawin. Ang kasaysayan ng Israel sa Biblia ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ang blueprint ng ating paglalakbay ng pananampalataya patungo sa kaharian ng langit. Iyan ang pananampalatayang dapat nating tadlayin kapag tayo ay lumalapit at tumatanggap ng salita ng Diyos. Si Reverend Irving Park ang may akda ng ikalabi-isang aklat ng kanyang seryang Asterisk Redemption. At ito, isang napakalawak na aklat ng kasaysayan mula sa pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. At ang muling pagtatayo ng templo, gaya ng ating sinuri kahapon, at gayon din ang muling pagtatayo ng pader ng lungsod, gaya ng ating susuriing gayon. Ngayon, inihaling tulad niya ang paglaya ng Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia sa ating pagpapanumbalik sa orihinal na kalagayan ng paglikha. Muli, ang paglaya mula sa pagkabihag sa Babylonia ay naglalarawan ng ating pagpapanumbalik sa orihinal na kalagayan ng paglikha. At kapansin-pansin, merong tatlong yugto ng pagbabalik. At ipinapakita nito na ang ating pagpapanumbalik ay magkakaroon din ng tatlong yugto o gaya ng susuriin natin sa susunod na lektura, tatlong henerasyon. Kaya simulan na natin. Ang tatlong yugto ng pagbabalik mula sa Babylonia. Ang pinakaunang pagbabalik at pinag-aralan natin ang bahagi nito kahapon. Kaya itutuloy natin ang ating quiz. Okay, ang unang pagbabalik ay 1 taon. 537 BC? Sige, sandali lang, pakiusap. Okay, hindi gumagana ang panulat ko. Sandali lang po, pakiusap. Okay. Noong 537 BC, naganap ang unang pagbabalik mula sa Babylonia. At makikita natin na ang taong namumuno ay si Zerubabel. At sila'y dumating at itinayo ang templo. Ito ang pinag-aralan natin kahapon. Ang pangalawang pagbabalik ay naganap noong 458 BC. Ang pangalawang pagbabalik na iyon. At ang pinuno sa pagbabalik na ito ay isang taong nananalang Ezra. At nagkaroon ng malaking reformasyon sa pananampalataya ng pamahalaan. Ang huling pagbabalik ay ang ikatatlong pagbabalik noong 444 BC. At ang pinuno sa panahong ito ay si Nehemias. At ito ang panahon kung kailang aktwal na itinayo ang pader ng lungsod ng Jerusalem. Kaya, bago ko pag-aralan ang bahaging ito, hindi ko talaga maintindihan ang pagkakaiba ng templo ng Diyos at ng pader ng lungsod ng Jerusalem. Akala ko construction lang lahat yun tapos parang may mga panghihimasok tapos tumigil na sila, di ba? Nangyayari ito sa parehong mga kaso. Kaya kung babasahin mo ang Ezra at Nehemias, maaaring nakakalito ito. Ngunit merong malaking pagkakaiba sa kasaysayan ng muling pagtatayo ng templo at ng muling pagtatayo ng pader ng lungsod. Kaya makikita mo na, ang templo lamang ay hindi sapat bilang katuparan ng kalooban ng Diyos. Tumagal ito ng 3 yugpo. 3 beses kaming nakabalik dahil kailangan naming tapusin ang paggawa ng pader ng lungsod. Sige. Kaya ang punto rito ay kahit na matapos makumpleto ang templo gaya ng nakita nating kahapon noong 516 BC, tama ba? Sa loob ng 72 taon kahit na matapos ang templo, walang pader na nakapalibot sa lungsod ng Jerusalem. Nangangahulugan ito na ang templo ay naiwang mahina. Hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili mula sa lahat ng atake mula sa labas. Kaya mayroong 72 taon ng pagkabigot
At ito talaga ang nagdulot sa akin ng labis na kapanatagan. Dahil madalas tayong abala sa, kailangan nating magtayo ng templo, kailangan nating maglingkod sa templo, sa santuario ng Diyos, tama ba? Ngayon, ang templo ay sumisimbolo sa ating relasyon sa Diyos. At aleluya, lahat tayo ay may kaugnayan sa ating Diyos at kaya nga tayo narito. Pero ang mahirap na bahagi ay kahit nakilala ko na ang Diyos, nakilala ko na siya, sinusubukan kong lumakad kasama ang Diyos. Nariyan pa rin ang lahat ng mga pagkabigong ito na nagmumula sa mga pag-atake at pagbagsak ng aking mga landas, ang aking kawalan ng pag-asa mula sa mga bagay na hindi gumagana ng kama. Patuloy tayong nagsusumikap at patuloy tayong lumalaban sa labang ito, hindi ba? At ito ay lubhang nakakapagod at mahirap. Mahabang taon ang 72 taon kung iisipin mo yan. Ilang taon ang ginugol bago muling maitayo ang templo? Mula 586 BC, nang ito ay nasunog hanggang 516 BC, 70 taon bago muling maitayo ang templo, tama ba? Kaya ang 72 taon na walang pader ng Jerusalem ay medyo matagal na panahon. At alam ng Diyos ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay maaari ring maging ganoon. Panahon ito ng pagkabigok, ngunit gaya ng makikita natin ngayon, lahat ng ito ay matutupad ayon sa nais na kalooban ng Diyos. Sige, Lime- tayong ganito nagsisimula ang aklat ni Nehemias. Nagsisimula ito sa mapaminsalang balitang ito na ang pader ng banal na lungsod ng Jerusalem ay sinunog at winasak at tuluyang nawasak. At marahil ang ilan, tila ba ang tinutukoy nito ay ang buhay ko ngayon? Sige, Nehemias 1:2-3. Dumating si Hanani, isa sa aking mga kapatid, at ilang lalaki mula sa Juda. At nasaan si Nehemias? Sa kabisera ng Susa, ng imperyo ng Persya noong panahong iyon. Mayaman ito, malayo. Makikita tayo mamaya sa labas nila. At tinanong ko sila tungkol sa mga Judeyong nakapakas at nakaligtas mula sa pagkabihag tungkol sa Jerusalem. Kaya't sinabi nila sa akin, ang nalabi roon sa lalawigan na nakaligtas sa pagkabihag ay nasa malaking paghihirap at kahiyan, at ang pader ng Jerusalem ay nawasak, at ang mga pintuang daan nito ay sinunog ng apoy. Sa lahat ng mga taong ito, akala ko ang tinutukoy nito ay ang 586 BC. Nang salakayan ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem, ngunit hindi iyon ang nangyari. Nangyari ito noong 444 BC. Ito ang panahon ni Nehemias. Kaya makikita mo, hindi ito noong 586 BC. Pero nangyayari talaga to, pagkalipas ng 142 taon, naganap ang pagsalakay. At gayon pa man, ang mga pintuang bayan ay giba at sinunog ng apoy. So ibig sabihin nito, kaya mo rin ba? Maisip mo na pagkatapos nilang itayo ang templo, malamang na nagsikap din ng husto ang mga tao sa Jerusalem na muling itayo ang pader. Ngunit sa bawat pagtatangka nila, muli silang mabibigo. At muli sa lahat ng mahabang taon na ito, kaya tingnan natin ang kasaysayan, ang eksaktong kasaysayan kung kailan ito winasak at kung kailan ito muling itinayo. Kaya't nawasak ang lungsod noong ikatlong pagkatapon sa Babylonia na noong 586 BC. Nakikita mo ba? Kahit papaano, hindi ko mapalitan ng panulat ko, kaya dito na lang tayo. At ang talata sa 2 Hari 25, talata 10. Kaya't giniba ng buong hukbo ng mga Kaldeyo na kasama ng kapitan ng bantay ang mga pader sa taligid ng Jerusalem. Kaya naman labis siyang nalungkot sa panahong iyon. Kaya sa timeline, nandito lang ito. Noong 586 BC, nang mawasak ang templo, ang mga pader ng lungsod ay nasunog din. Ngayon ang templo gaya ng nakita natin kahapon. Natapos nung anong taon? 516 BC? Salamat. 516 BC. Pagkatapos ng pinakaunang pagbabalik kasama si Zerubabel. Sige, kaya sa Ezra Kabanata 6, talata 15, sinasabi nito, ang templo ay natapos noong ikatlong araw ng buwan, ang Adar. Ito ang ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Dario na noong 516 BC.
Ngayon, pakitandaan po rito, ang templo rito ay natapos na. Ngunit ang mga pader ng lungsod ng Jerusalem ay hindi pa naitayo muli noong panahong iyon. Okay, kaya narito, 537 BC ay ang unang pagbabalik at pagkatapos nito, noong 516 BC, muling itinayo ang templo. Gayunpaman, noong panahong iyon, dumating si Hanani sa Himayas na noong 444 BC, dito iniulat ni Hanani na nasusunog ang mga pintuan ng lungsod. Nasusunog sila? Sila ay nawasak. Kaya hindi ang nangyari noong 586 BC ang tinutukoy ni Hanan, tama ba? Ipinapakita nito kung paano maraming pagtatamka na kumpunihin ang pader, ngunit hindi ito nagtagumpay. Naiisip mo ba ang pagkabigo at kawalan ng pag-asa na dinanas ng mga tao sa Jerusalem? Kaya pagkalipas ng 142 taon, ang pader ay hindi pa rin naayos. Ngayon, pero ito ang kahanga-hangang bahagi. Lahat ay gumagana ayon sa takdang panahon ng Diyos, tama ba? At maraming beses nang ipinopropesihan ng Diyos na ang lungsod ng Jerusalem ay muling itatayo. Nakita natin si Isaiah kahapon. Isaiah 44, versikulo 28. Nagpropesiya na ang Diyos 160 taon bago pa man maganap ang aktwal na pangyayari. Sinabi niya na ang Jerusalem ay muling itatayo. Gayon din ang Isaías 45, versikulo 13. Tinukoy pa niya ang pangalang sino ang gagawa nito, di ba? Anong pangalan niya? Itatayo muli ni Zero ang aking lungsod. Kaya makikita mo na ito ay isang napakahalagang agenda. Nasa schedule ng misyon ng Diyos, di ba? At ngayon, si Daniel, kalaunan, ay nagpropesiya rin siya na ang itatayo, hindi ang templo ang pinag-uusapan natin dito, ang lungsod ng Jerusalem ay muling itatayo. Okay? Kaya naman labis akong nagulat dito. Akala ko basta handa na ang templo, magiging maayos ang lahat. Ngunit ibang-iba ang pananaw ng Diyos sa mga kailangang mangyari sa ating buhay. May mga karagdagang hakbang na dapat gawin at iyon ay ang pagtatayo ng lungsod. Kaya yan ay nasa Daniel Siyam, versikulo 25. Ito ay isang napakahalagang propesiya ng 70 linggo, ang pahayag ni Daniel. Kaya sinasabi sa Daniel 9, versikulo 25, kaya't iyong malalaman at mauunawaan iyon. Mula sa paglabas ng utos na isauli at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na prinsipe, magkakaroon ng 7 linggo at 62 linggo. Ito ay muling itatayo na may plaza at kanal, kahit sa panahon ng kagipitan. Okay? Kaya ito ay isang napakahalagang propesiya dahil tungkol ito saan? Ang pagdating ng Mesiyas. Tinataya niya ang pagdating ng Mesiyas sa propesiyang ito, tama ba? Sa revelasyon na ito, at iniuugnay niya ang pagdating ng Mesiyas at ang panahon ng pagkaganap nito sa atas. Hindi para muling itayo ang templo, kundi para muling itayo ang lungsod ng Jerusalem. At sinasabi nito sa atin na ang muling pagtatayo ng lungsod ng Jerusalem ay direktang nauugnay sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ito pa lamang ay nagsasabi na sa atin kung gaano kalaki ang hangad ng Diyos na itayo ang lungsod ng Jerusalem, ang lungsod ng kapayapaan. Kumuha ako ng NLT. Ang pagsasalin dahil mas mainam itong ipahayag tungkol ito sa lungsod mismo. Basahin natin ito ng isa pang beses. Basahin natin ito ng sabay-sabay, Kabanata Siyam, versikulo 25. Handa na ba ang isang bagong buhay na salin? Simulan mo ngayon, makinig at umunawa. 7 set ng 7, kasama ang 60 set ng 7 suit ang papasa. Mula sa panahon na ibigay ang utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa dumating ang tinunong Himirang, ang Jerusalem ay muling itatayo na may mga lansangan at matibay na kuta. Sa kabila ng mga mapanganib na panahon, sinasabi rito ang pagbangon ng lungsod. Ngayon, 7 set ng 7, parang 1 linggo ito. Dito naglalaan ang Diyos ng panahon. At sa katotohanan, si Jesus ay tunay na dumating sa kaganapan ng panahon.
Kaya gumawa tayo ng konting kalkulasyon. Alam kong marami tayong pagkain para sa tanghalian. Sige, kaya sana huwag kang matulog sa tabi ko ah. Sige, kung gayon, kailan inilabas ang atas na ito? Aling utos ang tinutukoy ni Daniel? Kahapon ay sinuri natin ang utos na inilabas ni Ciro, tama ba? Sino ang nagsabing bumalik sa Jerusalem upang muling itayo? Sinuri rin natin ang utos ni Dario, tama ba? Para simulan muli ang konstruksyon. Ngunit aning utos ito? Alam natin na ang utos na ito ay hindi tungkol sa templo. Tungkol ito sa pagdapayo, ang lungsod ng Jerusalem na siyang nagtatayo ng pader. At ang utos na iyon ay ibinigay kay Ezra. Yan ay inilabas ni Haring Artaxerxes sa ikalawang pagbabalik na noong 458 BC. At ito ay isinalaysay sa Ezra, Kabanata 7, talata 11 hanggang 28. Kaya si Ezra ay isang napakahalagang tao sa dakilang gawaing ito. Kaya gawin natin ang maikling pagmamapa ng panahon. Kung titingnan natin ang utos ni Ciro sa ikalawang pagbabalik noong 4 to 5 ABC bilang ang utos na iyon sa Daniel, tingnan natin ito. 516 BC ay nung natapos ang tempo ni Zerubbabel. At ang 4-5 ABC ay kung kailan ibinigay ang atas ni Artaxerxes para sa pangalawang pagbabalik. Kana? Yan ay 4-5 ABC. Ngunit sa panahong ito, pagkatapos matapos ang templo at hanggang sa maglabas ng utos si Artajeres, wala ng pader. Mula sa oras na ito hanggang sa eksena ngayon sa Himaya, okay? Hanggang noon maraming pagtatangka mula sa bahagyang pagtatayo ng mga pader. Inutusan ni Artaxerxes si Ezra sa Jerusalem pero nabigo sila. 14 na taon ang lumipas hanggang dumating si Hanani, wala pa ring pader. Mahabang pagkabigo ito sa pagprotekta sa templo at bayan sa loob ng 72 taon, kahit tapos na ang templo. Kaya naman, ang pader ng lungsod ay muling ipinayo ayon sa tadhana at tamang panahon ng Diyos. Kaya balikan natin ang revelasyon ni Daniel. Okay? Kaya ang tiyempo ng Diyos ay napakatumpak. Sabi sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 3 hanggang 4, ang lahat ng ginawa ni Jesus ay ayon sa kasulatan. Dumating siya sa tamang panahon, ayon sa mga propesiya. Namatay siya para sa ating sala, ayon sa kasulatan. Inilibing siya at nabuhay sa ikatlong araw base sa kasulatan at mga propesiya. Hindi lang ito aklat ng kasaysayan, ito ay isang aklat ng propesiya. Sige, ibig sabihin, bawat salitang nakasulat dito ay magkakatotoo. Kaya si Jesus, sinasabi sa atin ng Biblia, nang simulan niya ang kanyang ministeryo sa Lucas, Kabanata 3, talata 23, nang simulan niya ang kanyang ministeryo, si Jesus mismo ay mga 30 taong gulang na. Kaya maaari nating itong i-convert sa mga taon ng patalastas. Kaya si Jesus ay ipinanganak noong 4 BC. Kaya kung siya ay 30 taong gulang, ano ang magiging taon? Maglalagay ako ng add dito, di ba? At pagkatapos, 30 taon ang lumipas, magiging 26 AD. Mahalagang taon na dapat tandaan nito. Doon siya nagsimumara. Siya ay pinahira ng langis at sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Okay? Kaya, 26 at babalik tayo kay Daniel. Sinasabi niyang 7 linggo bilang 62 linggo hanggang sa dumating ang Mesiyas. Sige, kaya ilang linggo kaya lahat yon? 69 na nindo? Sige, kaya tingnan natin dito. Kaya sa kabuuan, ito ay pinatawag na 70 linggong paghahayag. Ito ay talagang tumutukoy sa huling panahon. Pero dito, para sa ating sanggunian lamang, titingnan natin ang unang bahagi na nasa ika-21, 25. Ang 70 linggo ay binubuo na 7 linggo at 62 linggo. Okay? Kaya ang 7 linggo ay magiging 7 beses sa 7 araw sa isang linggo, tama ba? Kaya, ang 7 na pinarami ng 7 ay magiging 49.
Ang 62 na linggo ay magiging 7 beses sa 62, kaya 434. Kaya sa kabuuan, ito ay magiging ayos lang. Ito ang panahon mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, ang prinsipe. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos ang panahon, ha? Kaya ito ay magiging kabuuang 483. Ang pagdadagdag ng 49 at 434 ay magiging 483, tama ba? Okay? At eksakto kung ilang taon na iyon. Kung bibilangin mo mula nung inilabas ang atas, ito ay 458 BC, tama ba? Hanggang 26 later. Makikita mo na eksaktong merong 483 taon. Kaya lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kung ano ang inihulan na ng Diyos. At ito ay direktang nauugnay sa muling pagtatayo ng pader ng lungsod, ang pagtatayo ng lungsod ng Jerusalem. Ang pangalang Jerusalem ay nangangahulugang lungsod ng kapayapaan. Sige. At lahat ng ito ay isang plano ng ating paglalakbay ng pananampalataya sa buong kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos. Sa biyaya ng Diyos, na yun ang bahaging ito ay hindi ko natatalakayan ng detalyado. Mulit pagkatapos dumating si Nehemias, ang mga pader ay muling naitayo sa loob lamang ng 52 araw. Kaya makikita mo na isa itong himala sa sarili nito dahil walang pader sa loob ng 72 taon, tama ba? At dumating sila at muling itinayo sa loob lamang ng 52 araw. Maiisip mo ba kung gaano kahusay ang naging pagtutulungan? Sige. At alam mo, napakaswerte ko sa kaganapang ito, Jasmine, simula nang pumunta tayo sa simbahan natin. Ang pagtutulungan ng magkakasama sa simbahang ito ay talagang kahanga-hanga. Ano man ang ating gawin, maliit man o malaking trabaho, mahirap man o madaling trabaho, lahat ay sama-sama nagsusumikap. At parang sinabi ko, Diyos ko, salamat po. Itinatayo mo rito mismo ang pangkat ng espiritual na Nehemias upang muling itayo ang pader ng lungsod. Pinatutunayan niya ng 52 araw ang mahusay na pagtutulungan. Sige, taya. Tingnan natin. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung ano ang dating konstruksyon ng pader ng lungsod. At bukas, pag-uusapan ni Yvonne Jasmine ang tungkol sa na merong kabuoang 42 na seksyon ng kolaborasyon. Ang pangkat ay nagpakalat ng 42 iba't ibang seksyon at nagkukumpuni ng pader. Nang dumating si Hanani at sinabing ang mga pintuang daan ay nasusunog sa apoy at ito ay nawasak, may 4 na pintuang daan na ganun pa rin ang anyo. Ngunit ang natitirang 8 tarangkahan o kabuuang 12 tarangkahan ay wala na at lahat ay nawasak. Kaya noong panahon, bumalik si Nehemias upang tingnan ang kalagayan ng pader ng lungsod. May 4 na pintuang daan. Naroon ang pintuang daan ng tubig sa Nehemias Kabanata 3, versikulo 26. At saka yung Horse Gate at East Gate, ayos naman sila. Sige, yan ay nasa Nehemias Kabanata 3, talata 28 hanggang 29. Sunod ay gate ng inspeksyon. Ang 4 na pintuang ito sa Kabanata 31, minuto pasado 3:00 ay buo na. Pero ang iba pang mga gate, kinailangan pumunta ang mga tao para kumpunihin ito. Sige. Kaya ikaw, kung titingnan mo itong pintuang daan ng Ephraim at Corner, hindi sila nabanggit sa Nehemias, ngunit naaron din ang mga ito. Sa kabuuan, 6 na gate ang naroon. Kimampuni ang pintuan ng mga tupa, at ang tore ng Sandaan, at ang tore ni Hanamel. Hindi naman mga gate ang mga ito, pero naayos pa rin ang mga ito. Ang pintuan ng isda, ang lumang pintuan, ang tore ng mga horno, pintuan ng lambak, pintuan ng basura, pintuan ng bukal. Ang lahat ng 2 dangamantit na ito ay naayos sa loob lamang ng 52 araw at ang mga pader sa pagitan nito. Kaya nung nakita ko ito, ang diagram lang, namangha lang ako sa tunay na sinasabi ng Diyos sa atin, di ng isang Kristiyano. Nakatuon kami ng husto sa pagtatayo ng templo. Handa na ba ang templo? Ako ang templo. Tayo ang templo, di ba? Pero dito, gustong pumunta ng Diyos.
Mas lalo pa tayong lalayo at itayo ang lungsod, di ba? Pero tingnan mo ang mga lungsod. Kadalasan, ang ibig sabihin ng pader ng lungsod ay paghihiwalay, tama ba? Mula sa labas, magkahiwalay tayo. Tayo ang ibig sabihin niyan ay kabanalan. Kapag kayo ay natahiwalay para sa isang napaka-espesyal na layunin na makasama ang Diyos, iyan ay tinatawag na kabanalan, tama ba? Pero saka ko napagtanto, sa dami ng mga pintuang ito, ang pagiging kabanalan ay hindi nangangahulugang magiging isang kaharian ng ermitanyo. Walang daan papasok, walang daan panabas. Hindi naman ganon, di ba? Nais ng Diyos na tayo ay maging isang lungsod kung saan ang mundo ay maaring pumasok at lumabas. Ngunit nagagawa nating protektahan ang ating pananampalataya at manindigan at mapangalagaan ang mga tao, ang mga bansa at wika at mga hari ang pumasok at lumabas at makipagkita sa Diyos. Ganong uri ng mga tao, ganong uri ng lungsod ang nais ng Diyos na maging tayo. Ang 12 na pintuan. Magkakaroon ng interaksyon sa mundo. Hindi tayo malulunod sa mundo. Hindi alam kung ano ang mabuti, kung ano ang masama, kung ano ang mabuti at masama. Ngunit kung malalaman natin ang pagiging maagap, maipagtatanggol natin ang templo ng Diyos at ang ating relasyon sa Diyos. At sa gayon ay mapaglilingkuran ng sanlibutan. Doon tayo dapat pumunta. Naisip ko, wow, ang gaganda ng mga gate. Sige, naway matanggap nating lahat ang biyayang ito. Pagpapala ng hindi pagsasabi, ibig kong sabihin, Juan Kabanata 3, di ba? Dayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundong ito, tama? Kaya isinugo niya ang bugtong na anak. Pero para masakop ang mundo, kailangan nating maging mas malakas, manakasama. Amen? Mana, para makuha ang mundo, kailangan nating maging mas malakas kaysa sa mundo. At yan ang kahulugan ng mga pader na ito. Para masakop ang mundo, hindi ito kaya ni Pastor Sam mag-isa, di ba? Kaya binigyan siya ng Diyos ng mahusay na kuponan ito. Avengers ang tawag ko sa kanila. Okay? Grabe, maraming beses ko na itong nakita. At ito ay upang ipagkasundo ang mundo sa Ama. Basahin natin ang 2 Korinto 5, versikulo 18 hanggang 19. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos na sa pamamagitan ni Kristo ay nakipagkasundo sa atin sa kanyang sarili nung tayo ay mga makasalanan pa at nadungisan. At mababa, di ba? At ibinigay sa atin ng ministring pagkakasundo. Ibig sabihin nito ay pagsasamahin ang nahahati sa isa, ang dalawa sa isa, tama ba? At sa makatuwid, kay Kristo ipinagkakasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kanyang sarili. Kailangan din nating gawin ito. Hindi binibilang laban sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang at ipinagkakatiwala sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Para magawa nating ito, kailangan nating itayo ang pader. At lahat tayo'y namanganggalangan. Amen? Kaya nga tinatatawagan namin pabalik ang bawat miyembro. Dito ka. Hindi mo maaaring kumpunihin ang pader online. Pasensya na. Kailangan mong pumunta at physical na magtayo at muling magtayo. At kung titingnan mo ang Aklat 11, maraming uri ng grupo ng mga tao at kung paano nga ba sila nakilahok sa muling pagtatayo ng pader. Ang mga maharlika, ang mga hamak, ang mga ngangangalakal, ang mga negosyante, lahat ng uri ng tao. At naaalala ng Diyos kung paano sila gumawa. At itinala niya ito sa Biblia para malaman natin ang dapat gawin sa huling panahong ito. Anong mag-trigger nito? Huling bahagi na susuriin natin. Bakit sa loob ng 52 araw, boom, natapos ang pader? Una, Hanani. Magugulat ka na hindi natin kailaman ng napakaraming tao para isagawa ang kahangahangang gawain ito, para pasiglahin ito, para simulan. Si Hanani, sabi ni Nehemias sa Kabanata 7, ay aking kapatid. At siya ay isang tapat na tao. Mas natatakot siya sa Diyos kaysa sa marami. Si De, ang pangalang Hanani ay nangangahulugang mapagbigay. Ang biyaya ng Diyos, mabait na Hanay. Isa pang mahalagang punto tungkol kay Hanani ay ang katotohanang siya ay nagmula sa Juda. Bakit? Dahil nakita niya ang mga taong nakaligtas sa pagkabihag.
Nakaligtas sila sa pagkabihag. Sila ang mga labi, ngunit nasa matinding paghihirap pa rin sila sa kung anong dahilan. Nasa kahihiyang at kahihiyang pa rin siya. Nakita niya ang pader, ang bahay ng Diyos na wasak pa rin. At sinunok sa apoy. Wala pa roon ang lungsod ng Diyos. At nakita iyon ni Hanani at siya'y nalungkot. Hindi yun kwento ng ibang tao. At sabi niya, kailangan nating gumawa ng paraan tungkol dito. Kaya't siya'y bumangon at nadlakbay. Kahit gaano pa katagal, aniya, kailangan namin ng tulong. Kaya nadlakbay siya hanggang sa kabisera ang Susa. Mula sa Jerusalem, pumunta siya hanggang sa Susa. Yan ay 1,600 kilometro ang layo. Ilang araw sa tingin mo ang aabutin niya? Wala pa silang sasakyan o eroplano noon. Natagpuan ko talaga ang talata kaninang umaga sa Ezra Kabanata 7, talata 9. Galing talaga si Ezra rito sa Susa papuntang Jerusalem ng ganito, di ba? At sinasabi sa Ezra Kabanata 7, versikulo 9, na umalis siya nung unang araw ng unang buwan at nakarating siya sa Jerusalem nung unang araw ng ikalimang buwan. Kaya ilang buwan siyang nadlakbay upang makarating sa Jerusalem. 5 buwan. Nakita ni Hanani ang paghihiyat. Nakita ni Hanani ang pamumutya ng mga tao. At bumangon siya. Meron siyang buhay na pananampalataya, may kalakip na tunay na mga gawa. At dalangin ko, naway bigyan tayo ng Ama ng buhay na pananampalatayang ito na, Amen. Na makikita natin ang paghihirap at kadustaan ng ating mga kapatid, ang mismong pader na magbabantay sa templo ng Diyos, ang mismong pader na magpoprotekta sa kapayapaan ng Diyos, tama ba? At hindi siya umupo at nanood. Lumipat siya. Sabi sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din ang pananampalatayang walang gawa. Ipanalangin natin ang pananampalatayang hindi lang nagsasalita, kundi gumagana. Amen? Kristiyano kaming nagtatrabahong simbahan, hindi lang para sa pisikal na gawain, kahit kailangan ito. Trabaho natin 'to, 'di ba? Magtrabaho at magligtas ng buhay. Kapag nagsisimba ka at naglilinis ng banyo tuwing Miyerkules, may nakikita akong magtasin parang maglilinis din. Upang handa nilang tanggapin ang mga papasok sa bahay ng Diyos. Dalangin ko ring alalahanin nila sila dahil sa kanilang gawa at pananampalataya. Hindi lang para sa trabaho dahil masipag at masipag silang mga tao. Dahil nais nilang magligtas ng buhay, nais nilang maaon ang mga tao sa hirap at hiya. Sana ay magawa natin ang trabahong ito, kaya tayo tinawag na maging isang malapit na pamilya. Amen? Okay? Gayon din, nariyan si Nehemias. Nakita natin kahapon kung paano lubos na nakapagpabago ang panalangin ni Daniel. Si Nehemias ay isang kahangahangang tao rin. Dumating si Kanani at nagsabi, "Kapatid, ang iyong mga kababayan na nakaligtas sa pagkabihag ay nasa matinding paghihirap. Sila ay nasa kahihiyan." Ang pader ng lungsod ay nasunog at nawasak ng apoy. Nang marinig ito ni Nemi, arang, "Ay, oo nga pala." Hindi, bumagsak siya. Napaupo siya at umiyak. At siya'y nagluksa ng ilang araw. At siya'y nag-ayuno at nananalangin sa harap ng Diyos. At ihilingin ko sa Ama na ibuhos sa atin ang espiritu ni Nehemias. Dahil alam natin na hindi ito magagawa ng sarili nating espiritu. Sige, anong klaseng panalangin na to? Una ay isang panalangin ng pagsisisi. Lahat tayo ay taimtim na nagdadarasal. Marami kaming dalangin, pero may nakita akong isang kawili-wiling bagay. Nehemias Kapitulo 1, versikulo 6, nagsimula siya matapos ang ulat ni Hanani at dumaing sa Diyos. Sabi niya, "Diyos, huwag mong pakinggan ang iyong pandinig." Sabi niya, "Ibiin mo ang tenga mo sa akin. Buksan mo ang iyong mga mata. Dinggin mo ang panalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo ngayon." Naku, alam mo, napakalakas nito. Diyos ko, tingnan mo ako. Makinig ka sa akin. Saan ba nanggagaling ang lahat ng katapangan nito, di ba?
At sinasabi niya, dinadalangin ko kayo araw at gabi, alam-alam sa mga anak ni Israel na inyong mga lingkod. Alam mo ba kung ano ang ipinagdasal niya? Bakit ito naging matapang sa pananalangin? Dahil kilala niya ang nag-iisa at paning nilalang sa buong mundong ito na maaaring mag-alaga ng ating mga kasalanan at ng ating kahiyaan. Kaya't siya'y nanalangin at ipinahayag ang mga kasalanan. Hindi lamang para sa mga kasalanan ng Israel, kundi nung ako'y nanalangin sa mga kasalanang nagawa ko at ng sambahayan ng aking ama. Masyado tayong maraming healing sa panalangin eh. Ganito ang gawin ng Diyos, di ba? Parang nilalagay natin ng kamay sa mukha ng Diyos at sinasabing, Diyos, pakinggan mo ako. Kailan pa natin gagawin ito? Anong gustong marinig ng Diyos mula sa atin? Ang puso ni Nehemias kung naaayon sa puso ng Diyos, makikita mo ang kapangyarihan mula sa ganitong uri ng panalangin. At sabi niya, sa 2 Kronikas 7, versikulo 14, dinggin ang puso ng Diyos. Ang bayan ko na tinatawag sa aking pangalan kapag sila'y nagpapakumbaba at nananalangin at hinahanap ang aking mukha, Diyos ko, tingnan mo ako, di ba? At sila'y magpapakumbaba at manalangin at talikuran nila ang masasamang gawain na aking diringgin. At para gawin ng ano? Ang magpatawad. Mga kapatid, iyan ang pinakagustong gawin ng Diyos na yon. Gusto niya tayong maging malaya mula sa lahat ng ating mga kasalanan at kahihiyan, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagpapagaling sa ating lupain. Awit 32, versikulo 5. Ganyan din ipinahayag ni David kapag kinikilala natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at hindi natin itinatago ang ating mga kasamaan na sinasabi, ipahahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon at patatawarin siya ng Diyos. Dalangin ko na maging katulad tayo ni Nehemias, maging makapangyarihan, makabuluhan, at matapang tayo sa pagdadasal para sa ating mga pagkakamali ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako nag-aalala para sa sarili o sa mga pinuno ng simbahan. Magtiwala lang tayo sa ating Ama na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Yun ang talagang gusto niyang malimig. Kaya kapag ang simbahang Zion ay nananalangin, Ama, tingnan mo kami. Sabi niya, oo, nandito ako. At naway ang kahangahangang kapangyarihan ng pagpapatawad at tunay na paglaya ng kanyang bayan ay magsimula mula rito hanggang sa iba pang bahagi ng bansa. Amen. Sige. Kaya at pangalawa, hindi lamang siya nagsisi, kumapit din siya sa salita. Sa madaling salita, ang pipa ng Diyos. Sa tipan ng Diyos o sa salita. Ibig sabihin nito ay kailangan mong malaman ng iyong Biblia. Oo. Ang sandata mo ay ang Biblia, lalo na ang kasaysayan, dahil makikita mo si Nehemias na nadlakbay libo-libong taon na ang nakalilipas, kinukuma ang salita at dinadala ito sa harap ng Diyos. Diyos ko, dahil sinabi mo ito, gawin mo sana ito. Nanalangin siya sa Nehemias Kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Diyos, alalahanin mo ang salita na iyong inutos sa iyong mga lingkod na si Moises na sinasabi, kung kayo'y magiging hindi tapat, aking pangangalatin kayo sa gitna ng mga bayan. Versikulo 9, ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin, kaya ang taning nais lang ng Diyos ay ang bumalik tayo sa Anya. Kung kaya'y manunumbalik sa akin at tutuparin ng akin mga utos at gagawin ng mga iyon, kahit na kayo'y nangalat at nagtrabaho sa pinakamalayong bahagi ng langit, titipulin ko sila mula roon at ibabalik ko sila. Ang lahat ng kanyang tipan ay tungkol sa ibabalik kita. At ito ay batay sa Deuteronomio, Kabanata 30, talata 1 hanggang 4. Deuteronomio. At sino ang sumulat ng Deuteronomio? Moises, tama ba? Tingnan mo, Deuteronomio 30, talata 1 hanggang 4. Kinuha niya ang kabanata sa libro at binasa ito. Kabisado niya ang Biblia, sabi niya.
Gayon ang mangyayari pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo, ang mga pagpapala at ang sumpa na aking sinabi sa harap mo. Ipaalala mo sila sa lahat ng bansang pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Dahil hindi sila nanirahan nung nangyari ito, kahit na matapos silang ipatapon sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Sabi ng Diyos, kung ikaw ay manunumbalik sa akin at susundin mo ako ng buong puso at kaluluwa, ayon sa lahat ng iniutos ko sa iyo ngayon sa iyong mga anak, ay ibabalik kita mula sa pagkabihag. At ako'y mahahabag sa iyo. At kung may mga itinakwil mo, kahit na mga itinakwil mo, nasa mga dulo ng mundo, ang aming asawa, mga anak, at mga kamag-anak. Ewan ko kung sino, mga pinsan namin. Ang aming matalik na kaibigan mula pa nung high school. Umabansa ng mga tao. Kung ang mga itinakwil ay nasa mga dulo ng mundo, mula ron, titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at ibabalik kita. May mga taong nais ibalik ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Sa tingin ko, iyan ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng Diyos ang mga salitang ito. Kaya't maaari nating ipamuhay ang buhay na nakasaad sa Biblia. Si Moises ay tao mula 141 to 446 BC, tama ba? Nehemias, 444 BC. Kaya ilang taon nang nakalipas ng galing ang salitang ito. 1,000 taong gulang na tipan. Kumapit siya sa tipan na 1,000 taong gulan. Naway, panghawakan din natin ang Bibliang ito. Tungkol lahat ito sa kanyang tipan. Kapag humingi ka sa salitang ito nang hahawakan sa tipan, tutuparin niya ito para sa iyo. Amen? Okay? At maari tayong magligtas ng mga buhay, magligtas ng mga bansa at mga tao. Panatlo, panhuli, partikular niyang nakita, kalooban ng Diyos. Dayon ay bumalit na siya. Marinig niya ang ulat ni Hanani. Natumbalam siya at nagdadarasal siya, anong gagawin natin? Anong magagawa natin? Kaya siya ay nanalangin, nagsisi, namhawakan siya sa tipan, at nanalangin siya ng buong espesipiko kung paano niya maisasagawa ang misyong ito para sa kanyang bayan, para sa pader ng lungsod. Nanalangin siya sa Diyos para ipagkaloob sa kanya ang kaninong pabor. Ang pabor ni Haring Adonis ng Jerusalem. Tandaan, siya ay isang katiwala ng kopa ng hari noong panahong iyon. Nehemias 1:11. Ito ang dasal niya. Panginoon, sumasamo ako, pakinggan mo ang aking dalangin at ng iyong mga lingkod na nagagalak na gumalang sa iyong pangalan at pagtagumpayin mo ako sa paggawa ng alo. Pagkalooban mo siya ng habag o pabor sa harap ng lalaking ito. Ako mamayon ng katiwala ng kopa ng hari. Sinong lalaki niko? Oo, Haring Artaxerxes. Ang pangalan niya ay Longimanus. Pinamunuan niya ang Persya mula 464 hanggang 423 BC. Sa ngayon, anong taon na ito? 444 BC? Sige, pero hulaan mo kung sino ang lalaking ito. Madalas lumitaw si Artajerjes sa buong Biblia. Sa aklat ni Ezra, hanapin ang Nehemias at tingnan at hawakan. Ito ang mismong hari na dating nagpahinto sa pagtatayo ng mga pader noon. Kaya isa siya sa mga tumututol sa muling pagtatayo ng pader. At nang manalangin si Nehemias, okay, siya ang nagkaloob kay Nehemias. Diyos ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para muling itayo ang pader. Kaya tingnan natin kung saan siya tumutol sa muling pagtatayo ng pader. Balikan natin si Ezra, ang aklat bago ang Nehemias. Ang Ezra, Kabanata 4, ay isang kabanata na tumatalakay sa walang humpay na pagsalungat na ito, mga panghihimasok mula sa mga kalaban, kapwa para sa templo, at para sa pagtatayo ng pader ng lungsod. Ngayon, sa talata 7, sinasabi nito sa mga araw na alin ang dumating. Mga Artaxerxes,
Sina Bisla, Mitrida, Tabel at ang iba pa niyang mga kasamahan ay sumulat sa hari na nagsasabi, ipaalam sa hari na ang mga Judiyong umahon mula sa iyo ay naparito sa amin sa Jerusalem. Itinatayo nilang muli ang mapanghimagsik at masamang lungsod. At pinatapos na nila ang mga dingdin at inaayos na nila ang mga pundasyon. Ngayon, ipaalam sa hari na kung ang lungsod ay muling maitayo at ang mga pader ay matapos, hindi na sila magbabayad ng buwis, alkansya o upa. At makakasira ito sa kita ng mga hari. Kaya naman, naging matalino sila ng husto. Nag-usap sila tungkol sa pera. Tama. Sumagot ang hari kay Rahum na gobernador, kay Semsai na kalihim, at sa mga kasamahan nila sa Samaria at sa kabilang panig ng ilog. Kaya sinaliksik ko ang utos tungkol sa isyong ito na nagsasabing, "Ngayon, maglabas kayo ng utos para pigilan ang mga lalaking ito sa pagtatrabaho." Na ang bayang ito ay hindi maaaring muling itayo hanggang sa walang utos na ilalabas mula sa akin dahil walang ibang makakapagpapawalang bisa sa isang utos na inilabas ng isang hari. Taming isang hari lamang ang makakapagtanggal ng sumpang iyon. At tunay ngang, dininig ng Diyos ang panalangin ni Nehemias. At binago ng Diyos ang puso ng haring ito na sumasalungat sa gawain ng Diyos. At siya pa nga, sa huli, ay nagdagdag ng daddad na lakas. Nagdagdag pa siya ng karagdagang puwersang militan upang makabalik si Nehemias sa Jerusalem at muling itayo ang pader. Yan ang ating Diyos. Kaya pa nga niyang gawing pinakamabuting kakampi ang ating mga kaaway. At tunay nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang ninanais na kalooban. At Ezra, Kabanata 21, versikulo 23, kita mo, pinigilan nila siya sa pamamagitan ng puwersa ng armas. Kaya Haring Artajerjes, kung pupunta ka at si Nehemias sa Kabanata 2, sinasabi nito, binigyan pa niya ang mga kapitan ng mga hukbo at ng mga ngabayo. Kaya ang konklusyon ay si Nehemias ay partikular na nanalangin. Napakahalaga ng pagiging pilak. Kaya lahat ng ito ay nagsasabi sa atin na kailangan nating maunawaan kung ano ang gusto ng Diyos. Para maintindihan kung ano ang gusto ng Diyos, para maging parang gustong-gusto ko ang salitang ito, nakahanay, di ba? Nako, ganito, kailangan nating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa kung ano ang nais ng Diyos at posible lamang iyon sa pamamagitan ng pagkatuto sa pamamagitan nito. Ang salitang isinulat niya mismo para sa atin, di ba? Kaya naman, aniya, partikular siyang nananangin dahil alam niya at naaantigin ng Diyos ang puso ni Haring Artajerjes dahil kinailangan niyang humingi ng pahintulot kay Haring Artajerjes upang muling itayo ang pader na siyang nagpahinto sa pagtatayo nito noon. At Nehemias Kabanata 2, sinasabi sa mga talata 8 hanggang 9 na hindi lamang siya nagbigay ng pahintulot kundi ibinigay din niya ang mga kinakailangang kahoy at ang mga kapitan ng hukbo at ang mga ngabayo. Higit pa sa hiniling niya, kaya't manalangin tayo ayon sa kanyang kalooban. Sige, aminin natin na walang hadlang sa ating buhay dahil ang ating Diyos ay lalapit sa atin kapag tayo ay nananalangin sa Kanya. Maging mas marami pa tayo, masigasig na pag-unawa sa kasaysayan ng pagtubos na nakasulat sa Biblia upang malaman natin kung gaano tayo kaespesifiko sa pananalangin. Amen. Naway maging isang makapangyarihang kasangkapan ka ng Diyos, kasangkapan ng katuwiran. Ang pagiging matuwid ay ang pagiging kayo ng Diyos. Saan ka man, para sa anumang idinadalangin mo, mapasayo ang katuwirang ito. Laging itong madaganap para malapagsabog, para malapaputok kung saan-saan. Amen. Yan ang simbahan namin. At ang mga simbahan ninyo, lahat ng simbahan natin ay umiiral para sa pray, okay? Kaya anong ating partikular na layunin? Ano ang itatanong mo? Napakahalagang bersikulo ito kung gusto mong tumambay sa simbahang ito, ha? Mateo, Kabanata 7, versikulo 7. Hindi ko sasabihin sa iyo kung bakit, sikreto lang yan, ha? Sa mga nakakaalam. Mateo 7:7. Sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumapok at magiging bukas ito para sa iyo.
At gayon din, sa talata 9 hanggang 11 sinasabi niya, sinong tao sa inyo ang kapag ang kanyang anak ay humingi ng pag-ibig, ay magbibigay sa kanya ng bato? Walang magulang ang gagawa niyan sa anak, 'di ba? O kung humingi siya ng isda, hindi ba niya bibigyan ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Hindi ba't magbibigay siya ng mabuti sa mga humiingi sa kanya? Madalas tayong nalilito sa salitang mabuti. Iniisip natin ito sa sariling paraan at paningin. Ngunit muli, kailangan natin ang Biblia. Dapat nating isipin ang kalooban ng Diyos dahil alam niya ang mas makabubuti sa atin. Anong maganda rito? Hindi lamang mga basta-basta mabubuting bagay para sa kanyang mga anak ang tinutukoy ni Jesus dito. Alam na niya lahat ng gusto natin bago pa man natin sabihin, di ba? Alam na alam niya kung ano ang nasa isip natin ngayon. Ano sa palagay mo ang mabuting iniisip ni Jesus nang sabihin niya ang talatang ito? Merong isang kahalintulad na talata sa Sinoptikong Ebanghelyo. Ang parehong talatang sinabi ni Jesus sa Lucas 11, talata 13. Ang kabutihang tinutukoy ni Jesus ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Sabay-sabay nating basahin ang Lucas 11, versikulo 13, ha? Handa na? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay sa Espiritu Santo? Sa mga nagtatanong sa Kanya, ito ang talagang gustong ibigay sa amin ng aming Ama. Kaya nga gusto niyang lumapit tayo at mag-aral, sumisid sa kanyang salita dahil ang kanyang salita ay buhay at espiritu. 2 Korinto, 1 Korinto 2, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Kung wala ang banal na espiritu, hindi natin mauunawaan ang lalim ng ating amang Diyos. Maraming anak, pero ang panganay lang talaga ang nakakaintindi sa puso ng ama at sa sitwasyon niya, di ba? At nais ng Diyos na tayo ay maging panganay niya upang maunawaan ang malalim na pagnanais niya para sa sangkatauhan. Yun ang gusto niyang ibigay sa atin. Kaya ba natin? Talagang ihanay natin ang lahat ng ating mga iniisip at mga kahilingan at ituon ang ating pansin sa kanyang kalooban. Gayon na lamang ang kanyang hangaring ibigay sa atin ang kanyang banal na espiritu. Buhayin natin ito Bakit? Kapag natanggap na natin ang banal na espiritu, saka lamang natin maitatayo ang pader ng lungsod na ating gagawin. Ang kasaysayan ng pagtubos ay nagtatapos sa Apokalipsis. Nagtatapos ito sa Kabanata 21 sa ang lungsod ng Bagong Jerusalem. At ang lungsod na iyon ay ipinakilala bilang banal na lungsod, Bagong Jerusalem. Hindi nito pinag-uusapan ang mismong templo. Wala naman talagang templo dahil ang Diyos mismo ay isang templo, hindi ba? Kailangan nating magtayo ng isang lungsod. Makakapagtayo lamang tayo ng isang banal na lungsod kapag tayo ay puspos ng banal na spirito at ang lungsod ay iiral. Upang ipagkasundo ang mundo sa ating Diyos amang Diyos, ang tunay na may-ari. Amen. Kaya tayo'y maging mga tagapagtayo ng bagong Jerusalem. Okay, nandun na ang mga templo. Ibinigay sa atin si Jesucristo na naparito na, amen. Tama, tama? Kaya kailangan nating sama-samang maging katulad ng espiritual na hanani. Mga taong may takot sa Diyos na hindi nakikiupo at nanonood sa paghihirap at kadustaan ng ibang kapatid. Tama? Meron tayong mga taong tulad ni Nehemias. Sino nga bang tunay na makakapanalangin ayon sa salita ng Diyos kung ang puso ay nakahanay sa salita ng Diyos, tama ba? Sinong makakaalam kung anong buto ng pitingdutin? Naway maging ganito tayong mga kalalakihan at kababaihan ng panalangin. Amen. Sige, kaya magdasal tayo. Diyos amang Ama namin, bagamat napakaikling panahon lamang ito upang matugunan ng gastusing ito, ang napakalaki at dramatikong kasaysayan ng pagtubos na iyong isinagawa sa pamamagitan ni Hanani at Nehemias upang muling itayo ang lungsod ng Jerusalem.
Ama, dalangin ko na kaming lahat na narito ngayon ay magbalik loob sa iyo at hanapin ang iyong mukha at mapagpakumbabang humihiling, ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu. At naway itapon na lang at ibuhos na lang lahat ng ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan at pagsalangsang na ating nagawa at maisip. Na ang negosyo ng taong iyon, ang negosyo ng taong iyon ay hindi akin. Pero napagtanto namin, kung tutuusin, gusto ninyong magtayo niyang lungsod sa pamamagitan namin. Walang lungsod na may isa o dalawang tao lamang, Ama. Kailangan nating lahat na magsama-sama at buo nitong muli. Bigyan kami ng espiritu ni Nehemia sa kanyang pamumuno. Nagmamahala ng lahat, mayaman man o mahirap. Ano man ang antas, sama-sama nating itinayong muli ang lungsod sa loob ng 52 araw. Ama, ipagkaloob mo sa amin ang pagliligtas buhay sa muling pagtatayo ng pader ng bagong Jerusalem. Salamat at dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Luwalhati sa ating Diyos Ama